Ang aking hipag ay humiling na magdaos ng baby shower sa bahay ko. Agad akong pumayag, ngunit pagkatapos ay sinubukan niya akong i-exclude mula sa aking sariling tahanan at nag-backfire ito. Ako, 32 taong gulang na babae, ay kasal na sa loob ng 3 taon. Ang aking asawa, 35 taong gulang na lalaki, at ako ay magkasama na sa loob ng 5 taon, ngunit sa ngayon, siya ay naninirahan sa malayo para sa trabaho. Ginagawa namin ang long-distance relationship at bumabalik siya tuwing ikalawang weekend upang gumugol ng oras sa bahay. Mayroon kaming sariling bahay na binili namin ilang buwan na ang nakararaan bago siya umalis. Maganda ang lugar na iyon at malapit ito sa bahay ng mga magulang ko, kaya madali para sa akin na bisitahin sila at para sa kanila na bisitahin ako. Maganda ang arkitektura at maluwang ito na akma sa akin dahil kahit na ako lang ang nakatira dito, gusto ko ang pakiramdam. Maganda ang bahay at nasa magandang kapitbahayan at gusto kong manirahan dito. Nang nagdaos ako ng housewarming party, marami rin akong nakuhang papuri. Sa lahat ng mga tao na tila gustong-gusto ang bahay na ito, ang aking hipag na si Carrie, 32 taong gulang na babae, ang pinakahumanga dahil hindi siya tumigil sa pagpuri dito. Hindi kami masyadong malapit na magkaibigan, ngunit masasabi kong lagi kaming nasa mabuting ugnayan. Kaya ilang linggo na ang nakararaan nang humiling siya kung maaari niyang ipagdaos ang kanyang baby shower sa bahay ko, agad akong pumayag. Kahit na hindi kami malapit, may ilang dahilan kung bakit ako pumayag. Una, siya ay buntis at ayokong tumanggi sa ganoon. Gumugugol din ako ng maraming oras na nag-iisa sa bahay, kaya naisip kong magiging maganda na makilala ang ilang bagong tao at magkaroon ng pagbabago ng tanawin. Nag-leave pa nga ako ng isang araw at lahat, at ang dahilan ay dahil iginiit niya na gusto niyang magkaroon ng kaganapan sa bahay ko, dahil ayaw niyang gumastos ng malaking halaga para sa pag-upa ng venue, lalo na't mayroon akong napakagandang tahanan. Maganda ang kanyang bahay, ngunit hindi ito kasing ganda ng lugar na tinitirhan ko at mas maliit din ito. Sa tingin ko, nakatulong ang kanyang papuri sa akin dahil hindi ko kayang tumanggi at sa totoo lang, wala akong dahilan upang tumanggi dahil lagi naman siyang mabait sa akin. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari dahil kahit habang pinaplano namin ang buong bagay, wala siyang ipinahiwatig na anumang bagay na magsasabi sa akin na hindi ako talagang welcome sa baby shower na ito. Kasama ako sa buong proseso ng pagpaplano at madalas siyang bumisita sa akin halos bawat ibang araw sa nakaraang 2 linggo upang pag-usapan kung ano ang gusto naming gawin mula sa catering at menu hanggang sa dekorasyon. Kasama ako sa bawat bahagi ng pagpaplano at talagang inaasahan ko ang kaganapang ito. Akala ko ang karanasang ito ay makakatulong sa amin na mas magkabonding. Ngunit sa huling minutong iyon, nagulat ako sa araw ng kaganapan. Tinulungan ko ang mga decorator na ayusin ang lugar halos 1 oras bago dumating ang mga bisita. Mga 45 minuto bago dapat magsimula ang kaganapan, dumating si Carrie at pinasalamatan ako sa lahat. Kahit noon, kumikilos siya na parang normal at kausap ako na parang kaibigan. Gayunpaman, 15 minuto bago dapat dumating ang mga bisita ayon sa oras sa mga imbitasyon, humarap siya at tinanong ako kung saan ako pupunta sa susunod na ilang oras. Medyo naguluhan ako at akala ko ay nagbibiro siya nang tanungin niya iyon dahil ito ay literal na aking bahay kung saan siya nagdaos ng baby shower. Tiyak na inisip kong nandito ako. Nakaayos pa nga ako at bumili ng regalo para sa kanya, kaya tinanong ko kung nagbibiro siya. Sa isang seryosong mukha, sinabi niyang hindi siya nagbibiro. Sinabi niya ang ilang mga valid na punto na hindi ko naisip dahil abala ako sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Carrie na wala akong natanggap na imbitasyon at hindi ako nakasama sa guest list, ngunit sa totoo lang, napansin ko ang mga bagay na iyon. Hindi ko lang ito pinansin dahil akala ko ay ipinagkaloob na ito na ako ay imbitado at magiging bahagi ng kaganapang ito dahil tumulong akong magplano at pinapayagan ko siyang ipagdaos ito sa bahay ko nang hindi kailangang magbayad para sa venue. Sa tingin ko, sino man sa aking kalagayan ay mag-a-assume ng parehong bagay at hindi naman kami may masamang relasyon, kaya bakit ko naman iisipin na hindi ako magiging bahagi ng kaganapang iyon? Sinabi ko ang mga bagay na ito sa kanya. At sinabi niyang ikinalulungkot niya ang hindi pagkakaintindihan, ngunit inisip lang niya na tinutulungan ko siya sa isang profesional na kapasidad, na hindi naman nagkaroon ng kahulugan dahil ang aking propesyon ay hindi party planning o event organizing. Banker ako.
Wala itong kinalaman sa aking propesyon, kaya hindi ko alam kung bakit niya iyon naisip. Anyway, naramdaman kong talagang nababahala ako at lumalabas ito sa aking mukha. Siguro, kaya pagkatapos ng isang oras, sinabi niya na ayaw niyang makipagtalo sa akin dahil hindi ito ang oras para sa mga petty na pagtatalo at ayaw niyang ma-stress dahil siya ay buntis din kaya sinabi niya na kailangan kong umalis dahil ang kaganapang ito ay talagang para lamang sa malalapit na pamilya at kanyang agarang bilog ng mga kaibigan. Isang napaka-selective na grupo ng mga tao ang pinapayagang naroroon dahil gusto niyang maging maliit at intimate ito, at sa kasamaang palad, hindi ako kasama sa listahan. Sinabi niya sa akin na umalis bago dumating ang mga bisita, dahil ayaw niyang gumawa ng eksena, at ang pagtatalo na ito ay nakakabahala sa kanya. Talagang nagalit ako, kaya umalis ako sa kwarto na may galit at nagpasya akong tawagan agad ang aking asawa upang magreklamo sa kanya tungkol sa ginawa ng kanyang kapatid na babae. Nasa likod ako ng bahay sa oras na iyon dahil hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Sinubukan kong tawagan ang aking asawa, ngunit abala siya sa trabaho at nasa pulong sa oras na iyon, kaya hindi siya makasagot sa telepono o makapag-text sa akin. Talagang nagalit ako, kaya nagpasya akong gumawa ng kaunti na hindi pangkaraniwan at nagpasya akong tawagan ang kanyang asawa. Ang asawa ni Carrie, si Jim, 33 taong gulang na lalaki, ay kasama niya sa loob ng nakaraang 4 na taon at kasal sila sa loob ng 2. Hindi ako masyadong nakipag-ugnayan sa lalaki, ngunit siya ay karaniwang tahimik na tao. Pagkatapos ng insidente at sinabi sa akin ni Carrie na umalis sa aking sariling bahay, talagang nagalit ako at gusto kong makaganti sa kanya, kaya nagpasya akong tawagan siya at sabihin sa kanya ang lahat. Nakinig siya sa akin at hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Pagkatapos kong magreklamo, sinabi ko sa kanya na ikinalulungkot ko ang pagsasabi sa kanya ng lahat ng ito, ngunit talagang nadismaya ako sa kung paano ako tinatrato, at dahil hindi ko mausap si Carrie sa panganib na maabala ang isang buntis. Sinabi ko sa kanya ang nangyari upang marahil ay makausap niya siya mamaya at makapagbigay ng kaunting katwiran sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin sa ngalan niya at nakapagbigay iyon sa akin ng kaunting kapanatagan. Sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang umalis sa aking bahay dahil iyon ay magiging katawa-tawa at darating siya sa loob ng ilang minuto. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay hanggang sa dumating siya, dahil ayaw niyang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan naming dalawa dahil mag-aaway lang kami at ayaw niya iyon. Sa tingin ko, makatwiran iyon, naghintay ako ng 15 minuto at bago pa dumating ang mga unang bisita, dumating si Jim sa bahay ko. Medyo nagulat si Carrie nang makita siya at sa sandaling narinig ko ang pagring ng doorbell, pumasok ako sa bahay ko. Nakatayo kaming 3 sa sala at nakialam si Jim at sinabi sa akin na maaari akong dumalo sa baby shower at hindi ko kailangang umalis. Sinubukan ni Carrie na magprotesta, ngunit tumitig lang siya sa kanya at nanahimik siya pagkatapos noon. Patuloy siyang tumitig sa akin sa buong oras na ginugol namin doon at nagpasya akong hindi ko na siya kailanman kakausapin. Naisip ko ring kanselahin ang baby shower, ngunit hindi ko iyon ginawa dahil naglaan ako ng maraming pagsisikap sa pagpaplano ng kaganapang ito at ayaw kong masayang iyon. Bukod dito, pagkatapos dumating si Jim, wala akong puso upang gawin iyon at hindi ko rin naramdaman na kinakailangan iyon, kaya nagpasya akong hayaan na lang ang gabi na dumaan at pagkatapos ng baby shower. Titigil na lang ako sa pakikipag-usap kay Carrie. Pinanatili ko ang aking dangal at dignidad sa buong panahon. Hindi ko masabi ang parehong bagay para sa kanya. Anyway, matapos ang baby shower, muling humingi ng tawad si Jim sa akin para sa lahat habang si Carrie ay tumangging tumingin sa akin. At humingi siya ng tawad para doon din dahil nakatanggap ako ng hindi kinakailangang saloobin mula sa kanya dahil naniniwala siyang hindi ako nababagay sa kaganapan at pinilit kong makapasok. Talagang nakakalungkot iyon, ngunit sa kabutihang palad, natapos na ang buong abala na iyon at nang umalis sila, sa wakas ay tinawagan ko ang aking asawa at sinabi sa kanya ang lahat ng detalyado. Nagalit siya at gusto niyang makipag-usap sa kanyang kapatid na babae, ngunit sinabi ko sa kanya na huwag nang mag-abala, kahit na sa gabing iyon, dahil iyon ay magdudulot lamang ng mas masahol na sitwasyon at magdadala ng mas maraming mainit na pagtatalo, at iyon ang huling bagay na gusto ko. Gusto ko lang ng kaunting kapayapaan, ngunit sa tingin ko, hindi iyon nakatakdang mangyari para sa akin. Kahit na sa ngayon dahil sa susunod na umaga, tumawag ang mga biyenan ko at talagang galit na galit sila.
Sinabi nila sa akin na pagkatapos ng baby shower, nang makauwi sina Carrie at ang kanyang asawa, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo tungkol sa sinabi ko. At ngayon ay nagpasya si Jim na umalis at tumangging makipag-usap kay Carrie o kahit sino pa mula sa kanyang pamilya, kasama ang mga biyenan ko. Ito ay hindi pangkaraniwan dahil sa alam namin, si Jim ay may magandang relasyon sa kanyang mga biyenan dahil sila ay mga kaibigan ng pamilya ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ang buong pamilya niya ay nag-block sa kanila sa social media at saan mang dako. Kaya malinaw na ayaw nilang makipag-ugnayan sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung ano ang kinalaman ko sa lahat ng ito. Ngunit ang mga biyenan ko at si Carrie ay tila naniniwala na kung nagpasya lang akong tiisin at gawin ang sinabi ni Carrie, hindi sila mapapalagay sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ko, ito ay nakakatawa na sinusubukan nilang ipasa ang sisi sa akin dahil malinaw na mali ito kay Carrie at wala akong kinalaman dito. Kaya nagalit ako sa kanila at sinabi kong hindi ako tatanggap ng sisi para dito dahil alam ko na hindi ito aking kasalanan. Si Carrie ang hindi nagpapahalaga sa akin dahil sa napakamahigpit na pinayagan ko siyang ipagdaos ng baby shower sa aking bahay nang walang bayad. Ngunit sa halip na igalang iyon at igalang ang relasyon na mayroon kami, pinili niyang ipahiya ako sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin na hindi ako makadalo sa isang kaganapang ginanap sa aking sariling bahay at gusto akong umalis dahil sa tila hindi niya ako itinuturing na sapat na malapit bilang isang miyembro ng kanyang pamilya. Sinabi ko rin sa kanila na kung naroon ang asawa ko, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na subukan ang ganitong bagay. Wala akong pagsisisi sa pagsasabi sa kanyang asawa tungkol sa kung ano ang sinusubukan niyang gawin dahil siya lamang ang maisapat na bait sa sitwasyon at kung nagpasya siyang umalis, sigurado akong tama ang kanyang desisyon dahil nagtitiwala ako sa kanyang paghatol. Kaya hindi ko naisip na gagawa ako ng anumang bagay upang ayusin ang sitwasyon dahil hindi ko iniisip na may mali akong ginawa at hindi ko rin iniisip na may mali si Jim at kung gusto niyang makipaghiwalay, mayroon akong suporta. Hindi ko siya kakausapin o bawiin ang anumang bagay, kaya kung tumawag ang mga biyenan ko upang sabihin sa akin na gusto nilang makipag-usap sa kanya at ayusin ito, mabibigo sila dahil hindi ko gagawin iyon. Pagkatapos kong sabihin iyon, nag-hang up ako, at mula noon ay hindi na kami nag-usap, ngunit sinubukan nilang gawin ang lahat upang makuha ang aking tugon. 2 araw na ang nakalipas, at habang hindi ko pa sila na-block, iniisip ko na ito, dahil patuloy silang nagsasabi na anuman ang mga problema, ito ay sa pagitan ko at ni Carrie at wala akong dahilan upang isama siya sa lahat ng ito. Hindi ko naiintindihan kung saan nagmumula iyon dahil kahit na ito ay sa pagitan ko at ni Carrie, desisyon ko na sabihin ito sa kanyang asawa, at dahil siya ay bahagi ng pamilya, sa tingin ko dapat niyang malaman. Sa tingin ko, wala akong ginawa na mali sa pagsumbong sa kanya dahil siya ay umuugali ng masama sa akin at hindi siya nagpapahalaga. Akala ko, nararapat na malaman ng kanyang asawa kung paano siya umuugali dahil alam kong siya ay isang makatwirang tao at gagawa ng aksyon tungkol dito. Sinusubukan nilang manipulahin ang katotohanan at gawin akong makaramdam ng masama tungkol dito, ngunit hindi ko maiiwasan. Wala akong pakialam sa kaganapan kay Carrie at patuloy silang inuulit ang katotohanan na ngayon dahil sa desisyon ko. Maaaring lumaki ang kanyang hinaharap na anak na walang ama sa kanilang buhay. Sa totoo lang, sa tingin ko, medyo labis iyon, ngunit ganito nila ito inilalagay at hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa sila na-block ay dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita at medyo pinipilit akong pagdudahan ang aking sarili kahit na hindi iniisip ng asawa ko na may mali akong ginawa. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang makipag-usap sa kanyang mga magulang at ipaalam sa kanila na hindi ito aking kasalanan, ito ay kasalanan ni Carrie. At kung mayroon man, dapat silang makipag-usap sa kanya tungkol dito at nararapat na nandyan para sa kanya sa halip na subukang atakihin ako sa ngayon. Wala akong ideya kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi ako nagsisisi, ngunit batay sa paraan ng kanilang pag-ugali sa ngayon, sa tingin ko, hindi sila titigil sa lahat ng ito sa lalong madaling panahon at gusto ko lang matapos ang lahat. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa ni Carrie ang ginawa niya, kaya wala akong mga sagot sa ngayon. Update isa kamusta, bumalik ako dito, at ngayon ay halos 1 linggo na mula ng baby shower. Si Carrie at si Jim ay patuloy na nagkakasal at tapos na ito ngayon. Wala pa siyang pahayag tungkol dito sa publiko, ngunit inanunsyo na ito ni Jim sa social media, kaya malaking balita ito. Hindi ko inisip na mangyayari ito ng maaga,
Ngunit mukhang nag-file na siya ng petisyon at magsisimula na ang proseso sa lalong madaling panahon. Namuhay sila ng magkahiwalay mula nang bumalik si Jim sa kanyang mga magulang. Sa aking kaalaman, nakipag-usap ako sa kanya kahit na hindi ko inisip na angkop na gawin ito pagkatapos ng lahat ng nangyari dahil medyo nakakaramdam ako ng pagkakasala. Matapos pag-usapan ito ng aking asawa, naisip niya na kahit sino sa aming pamilya ay dapat makipag-ugnayan sa kanya at kami lamang ang dalawa na hindi na-block. Kaya malinaw na binubuksan niya ang mga pagkakataon kung sakaling gusto naming makipag-usap sa kanya. Kaya nagpa siya akong makipag-ugnayan sa kanya at sinabi kong ikinalulungkot ko ang lahat ng nangyayari. Ngunit hindi ko ito ginawa na parang isang paghingi ng tawad. Ginawa ko itong tunog na nalulungkot ako sa pangkalahatan. Sa kabila nito, mukhang nakuha niyang malaman na nakakaramdam ako ng pagkakasala, kaya sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang sisihin ang sarili ko o magpahirap sa sarili ko. Matagal na siyang nasa bingit ng desisyon. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, nag-text ako sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari dahil nararamdaman kong kailangan kong makakuha ng ilang sagot at talagang nakuha ko ang lahat ng sagot na hinahanap ko. Nag-usap kami sa telepono at sinabi ko sa kanya na gusto kong malaman ang higit patungkol sa nangyayari at naramdaman niyang nararapat akong makakuha ng ilang sagot dahil wala akong ideya kung bakit ayaw ni Carrie na nandyan ako sa baby shower. Sa aking kaalaman, isa lamang ang dahilan na binanggit niya kung bakit ayaw niya akong naroroon, at iyon ay dahil gusto lamang niya ng malalapit na pamilya na bahagi ng kaganapan. Ngunit sa parehong pagkakataon, maraming tao ang inimbitahan na, sa aking kaalaman, hindi naman talaga malapit sa kanya. Sinuri ko ang guest list, alam kong maraming mga tao ang darating. Hindi lang ito nagkaroon ng kahulugan kung bakit hindi ako kasama sa mga iyon, dahil wala naman akong masama sa mga taong iyon, at sa aking kaalaman, wala rin sila sa akin. Sinabi ni Jim sa akin na ang tunay na dahilan kung bakit ayaw ni Carrie na nandyan ako ay dahil umaasa siyang darating ang isa sa kanyang mga kaibigan na labis niyang gustong i-impress. Ang kaibigan na ito ay nag-asawa sa isang mayamang pamilya ng mga industrialist, at ngayon na si Carrie ay nagplano na magsimula ng sarili niyang negosyo ilang buwan pagkatapos ipanganak ang kanyang anak. Gusto niyang kumbinsihin ang asawa ng kanyang kaibigan na mamuhunan sa kanyang negosyo. Gumagawa siya ng lahat ng makakaya upang i-impress ang babaeng ito, at upang magawa iyon, nag-host siya ng baby shower sa bahay ko at pinaplano niyang sabihin sa lahat na sa kanya ang bahay. Siyempre, hindi niya magagawa iyon kung nandyan ako, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang umalis ako. Ngunit lumaban ako at hindi niya ito naisip. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nagkasakit ang kanyang kaibigan sa araw na iyon at hindi nakadalo sa kaganapan. Ngunit hindi ito nag-absuelto sa kanya sa katotohanan na sinubukan niyang maging tuso. Nang umuwi sila, hinarap siya ni Jim tungkol sa sinabi niya sa akin, at sinabi niya sa kanya na gusto lamang niyang hindi ako makadalo sa kaganapan dahil gusto niyang i-impress ang kanyang kaibigan. Ayaw niyang aminin na hindi sa kanya ang bahay, at kumikilos siya na parang normal ang lahat ng ito, nagpapanggap na may buhay siyang hindi niya talaga pag-aari, upang i-impress ang isang tao na nakasama niya sa paaralan. Sinabi ni Jim sa kanya na hindi ito tama at kailangan niyang humingi ng tawad sa akin, dahil naging magalang ako at siya ay humiyaw sa akin, ngunit tumanggi siyang aminin na mali ang kanyang ginawa at nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkaroon sila ng maraming problema dahil sa pagiging mapagmataas na ito, at ayon kay Jim, hindi ito ang unang pagkakataon na nahuli siyang sinusubukang maging tao na hindi siya. Mula sa sinabi ni Jim sa akin, nakuha ko na nagkaroon sila ng mga problema sa mga nakaraang taon. Agad na matapos silang ikasal, nagbago ang kanyang ugali at simula sa kanilang kasal. Nagsimula siyang subukang mamuhay ng lampas sa kanilang kakayahan at ipakita sa lahat na mayaman sila at namumuhay ng marangya upang i-impress ang mga tao na hindi mahalaga. Ayon sa mga kaibigan niya, nagbigay sila ng mga kakaibang komento tungkol sa mga kaayusan sa kanyang kasal at sa tingin ko, talagang naapektuhan siya nito. Pero siya ay isang may sapat na gulang, hindi siya dapat maging petty. Hindi siya dapat magpaapekto sa mga petty na bagay na iyon, at dapat niyang putulin ang ugnayan sa mga kaibigan na iyon, dahil hindi sila tunay na kaibigan kung pinagtatawanan nila ang iyong pamumuhay at kung ano ang kaya mong bilhin. Bukod dito, hindi naman sila namumuhay sa kahirapan, mayroon silang normal na buhay, at maaaring hindi sila makabili ng mga magarbong bagay, ngunit sa tingin ko ay maganda pa rin ang kanilang kalagayan. Si Jim ay isang ahente ng real estate,
at si Carrie ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang marketing firm, ngunit plano niyang simulan ang kanyang sariling negosyo pagkatapos ipanganak ang kanyang anak. Mas lalo pang dahilan ito upang mag-ipon siya ng pera sa halip na gumastos. Komportable sila, hindi mayaman, ngunit ayos lang iyon at sa tingin ko, hindi ito pakialam ng sinuman. Sinubukan ni Jim na ipaliwanag ang mga bagay na ito kay Carrie ng maraming beses, ngunit tila wala itong epekto sa kanya, at patuloy siyang nagpunta sa mga kakaibang bagay upang i-impress ang mga tao sa kanyang paligid, na nagdulot ng maraming problema sa kanilang dalawa sa nakaraang ilang taon. Palagi siyang nagpapabaya dahil mahal na mahal siya, ngunit sa mga nakaraang buwan, naging mas mahirap para sa kanya na tiisin ang mga bagay na ito dahil kailangan din nilang isipin ang tungkol sa kanilang hinaharap na anak. At hindi magiging posible kung patuloy siyang gumagastos ng parang walang halaga ang lahat, lalo na't alam nilang ang kanilang pinansyal na estado ay mahalaga. Patuloy siyang bumibili ng mga bagay nang hindi man lang kumukonsulta sa kanya, at napagod na siya rito. Madalas silang nagtatalo tungkol sa mga ganitong bagay. Anyway, pagkatapos ng baby shower, nagpa siya si Jim na hindi na niya kayang tiisin ito at nagpa siya siyang umalis. Sinabi niya sa akin na kahit na hindi ko siya tinawagan sa araw na iyon, sa takbo ng kanilang relasyon, maaaring nagpa siya na siyang umalis sooner or later, kaya hindi ko kailangang makaramdam ng pagkakasala sa ginawa ko. Nagsalita ako tungkol dito sa aking asawa, at sinabi niya na habang ikinalulungkot niya ang lahat ng ito na nangyayari kay Carrie, hindi siya makapagpahayag na nararapat na hindi ito makatarungan sa anumang paraan. Hindi namin masyadong kilala si Jim. Ngunit alam naming naging mabuting asawa siya kay Carrie hanggang ngayon at kung nagpa siya siyang umalis, sigurado akong pinag-isipan niya ito. Nakaramdam din ako ng awa para kay Carrie dahil alam kong hindi ito madali para sa kanya habang siya ay buntis, ngunit sa totoo lang, siya ang naghukay ng kanyang libingan. Wala akong ideya kung anong klaseng matandang babae ang mahalaga sa opinyon ng ilang mga walang kabuluhang tsismosa tungkol sa kanyang pamumuhay. Nasa 30 na siya. Tingin ko dapat niyang iwan ang mga bagay na ito na tulad ng sa high school. Umaasa akong makakapag-usap sila at maayos ang kanilang mga bagay, ngunit para sa kapakanan ni Jim, umaasa akong magkaroon sila ng oras na magkahiwalay at magpasya kung ano ang gusto nilang gawin tungkol dito. Sa ngayon, ayaw kong makisangkot sa lahat ng ito at susubukan kong manatiling malayo sa mga tao. Magbablock ako kay Carrie at sa mga biyanan ko, dahil sa tingin ko wala na akong sasabihin sa kanila sa puntong ito, at umaasa akong makakayanan nilang ayusin ang kanilang mga bagay. Maaaring makancel ang diborsyo, o maaaring hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila dahil inanunsyo na ni Jim ang diborsyo, tulad ng nabanggit ko sa post na ito kanina, ngunit habang nag-uusap kami, mukhang labis siyang nababahala tungkol sa mga bagay, at naramdaman kong baka gusto pa niyang ayusin ang mga bagay sa kanya at bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit siya ay sobrang matigas sa lahat ng ito na nahihirapan siyang gawin ito. Ngayon, maaaring ito ay isang kontrobersyal na opinyon, ngunit sa tingin ko dapat nilang subukan na ayusin ang mga bagay, at baka dapat siyang magpunta sa therapy o kung ano paman dahil hindi normal ang umasal na ganito sa iyong 30, na sinusubukang i-impress ang mga tao na hindi naman mahalaga. Ang alam ko lang ay gusto kong magtagumpay ang mga bagay para sa kanilang anak. Ang lumaki bilang anak ng diborsyo ay hindi kailanman madali at hindi ko nais iyon para sa aking hinaharap na pamangkin o pamangkin. Kaya para sa kanilang kapakanan, umaasa akong magtagumpay ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Iulat ko kayo tungkol dito, ngunit sa ngayon, mananatili akong malayo sa lahat ng ito at umasa sa pinakamainam. Ang aking asawa ay gagawa din ng parehong bagay. Magkikita kami sa katapusan ng linggo dahil babalik siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko iniisip na bibisita siya sa kanyang mga magulang. Update 2 kamusta? Bumalik ang aking asawa ilang oras na ang nakalipas, at nag-usap kami. Sinabi niya sa akin na nanatili siyang nakikipag-ugnayan kay Jim, at ang dalawa ay nag-usap sa nakaraang ilang araw. Malinaw na sinabi ni Jim na kung humingi ng tawad si Carrie sa kanya para sa lahat at sumang-ayon na magpunta sa therapy, handa siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanilang kasal. Kaya ngayon, sinusubukan ng aking asawa na ipaalam ito sa kanyang kapatid, ngunit wala pa siyang natanggap na sagot, at sinabi ng kanyang mga magulang na siya ay umiiwas na makipag-usap sa sinuman sa ngayon dahil siya ay labis na nababahala at nangangailangan ng oras para sa sarili. Kaya sa tingin ko, binibigyan siya ng lahat ng espasyo na kailangan niya sa ngayon.
Wala akong ideya kung ano ang magiging desisyon niya, ngunit umaasa akong makakagawa siya ng matalinong pagpili. Tungkol sa huling post, maraming tao ang nagsabing selfish ako dahil sa tingin nila ang aking asawa at ako ay naging sakim sa hindi pagtulong kay Jim at Carrie. Una sa lahat, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakarating sa konklusyon na iyon, ngunit hayaan niyo akong linawin na nakuha namin ang bahay na ito sa magandang presyo, kaya nakabili kami. Kung ito ay lampas sa aming budget, hindi kami bibili. Pangalawa, si Jim at Carrie ay nasa isang maayos na posisyon sa pananalapi at sa tingin ko, hindi nila nais na tratuhin kami na para bang kailangan nila ng aming kawanggawa. Bukod dito, kami ng aking asawa ay nasa parehong bracket din tulad nila, kaya hindi ko alam kung bakit kailangan nila ng tulong mula sa amin o vice versa. Nakakabaliw at hindi naugnay iyon. Dahil ang ilan sa inyo ay nagdala ng mga bagay na iyon, naramdaman kong kailangan kong linawin. May ilan ding hindi natuwa sa sinabi kong gusto kong magtagumpay ang dalawa at magkasama muli dahil sa tingin nila, si Jim ay nararapat sa mas mabuti. Well, maaaring nararapat siya, ngunit desisyon niya iyon sa dulo. Hindi ko naiintindihan kung bakit maraming tao ang nag-uputok ng galit dito at tinatawag akong kung ano-ano at tinatawag na doormat si Jim nang hindi man lang nalalaman ang uri ng tao siya. Mahal nila ang isa't isa sa kabila ng mga problema na mayroon sila sa ngayon. Magkakaroon sila ng anak, sa tingin ko, malaking bagay iyon. Hindi sila basta-basta maaaring iwanan ang isa't isa at ipagpatuloy ang kanilang buhay sa ilalim ng mga pangyayari. Kaya, ginawa ko at patuloy kong ginagawa ang pag-asa na maayos nila ang mga bagay. Sa tingin ko, iyon lang ang kailangan kong sabihin sa ngayon. Update 3 kamusta? Halos 3 linggo na mula nang huli akong nag-post dito, at gusto ko sanang sabihin sa inyo na nagpasya sina Jim at Carrie na ayusin ang mga bagay at magtrabaho sa kanilang relasyon. Talagang masaya ako para sa kanila, kahit na hindi pa rin kami nag-uusap ni Carrie. Pero nalaman ko mula sa aking asawa na nagpasya ang dalawa na magpunta sa marriage counseling sa loob ng ilang buwan at tingnan kung ano ang mangyayari. Patuloy pa rin silang maninirahan ng magkahiwalay at kapag ipinanganak na ang bata, magkoko pa rin sila sa mga unang buwan. Pagkatapos, kung maayos ang lahat, babalik sila sa pagtira ng magkasama at ganito ang mangyayari. Masaya ako para sa kanila. Alam kong hindi ito ang gusto ng marami sa inyo, at karamihan sa mga tao ay talagang gustong umalis si Jim kay Carrie, ngunit sa kabutihang palad, gagawin niya ang tama para sa kanya at kailangan ng lahat na makisama sa sitwasyong ito.